Isang nakakalungkot na nangyayari sa Israel ngayon na posibleng humantong sa World War III. So, eto na kaya yon. Ang operasyon ng IDF o yung mga sundalo ng mga Israel sa Palestina ng palalaang gera sa Israel. Lalo na't ngayong araw na ito, Hamasi, kumeni ka muna. Isang nakakalungkot na nangyayari sa Israel ngayon na posibleng humantong sa World War III. So, eto na kaya yon. Ang operasyon ng IDF o yung mga sundalo ng mga Israel sa Palestina, Lebanon at Yemen ay tunay na nakakabahala na palala ng palala ang gera sa Israel. Lalo na't ngayong araw na ito, At kung titingnan nyo ang video na ito, ang bilis ng missile. Mukhang gumagamit na ng hypersonic missile ang Iran. Ito yung kanilang Fatah hypersonic missile. Yo! Nefila! לא מאמין! לא מאמין! לא מאמין! Ang hypersonic missile ay at kasama pa yung mga sibilyang nadamay. Gayunpaman, kumalat ang gulo sa buong Middle East, may mga nagsasabi na ang gerang ito ay hanggang Middle East lamang, hindi aabot ng World War III. Basta't hindi makakanti ang mga sagradong lugar na pinagkakaingatan sa Islam, hindi mangyayari ang World War III. Pero malamang magugulat ka sa malalaman mo sa content na ito na may nag-viral na video sa Israel na siyang malaking banta ng malawahang jihad or total war ng lahat ng Muslim laban sa Israel. At kapag ito ay nagawa ng Israel, siguradong napakalaking gulo nito, di lang sa Middle East kundi sa buong mundo. At yan ang aalamin natin ngayon. Habang patuloy ang pagbomba ng IDF o Israel sa Lebanon, kahit napaslang na ang pinuno ng Hezbollah, ang Yemen naman ang pinupuntirya ngayon dahil sa mga Houthi. Marami naniniwala na hindi mauuwi sa World War III ang gerang ito. Dahil karamihan sa mga Arabong bansa ay ayaw sumali sa labanan ng Israel at sa mga radikal na Muslim. Kahit magbanta pa na magbanta ang Iran at ang bansang Turkey, hanggang Middle East lamang ang gulo, hindi ito aabot ng World War III. Kahit ilang beses na nanawagan ng mga Arabo na magsanipwersa daw ang buong mundo ng Islam laban sa Israel, ay hindi ito pinapahinggan ng ibang mga Muslim na bansa sa Middle East. Sa madaling salita, malabong pagsimulan ng World War III ang gera ngayon sa Israel. Dapat natin maintindihan na ang Muslim ay may mga paksyon din. May mga Muslim na mabubuti at may mga Muslim din na marasama. May Muslim na tahimik ang buhay, may Muslim na radikal na aktivista. Ang Muslim ay nahahati sa dalawang paksyon sa pagitan ng Shia Muslim at Sunni Muslim. Malit na bahagi lamang ng Islam ang mga Shia Muslim. Karamihan sa mga Muslim ay mga Sunni Muslim. Ang grupo ng Houthi at Hezbollah ay Shia Muslim, wherein ito yung suportado ng Iran na may gobyernong Shia Muslim din. Actually, merong balita sa Times of India sa kanilang YouTube channel. Ngayon ay hati-hati ang mga Arabo Muslim na bansa sa Middle East.
Pero mayroon isang bagay na magdudulot ng pagsama-sama ng halos 2 bilyon na Muslim sa buong mundo laban sa Israel. Kung ito ay mangyayari, siguradong lalabas sa gitnang silangan ang napakatinding tensyon at maaring maging bitya ng World War III. Ang tanong, ano yung lugar ng mga Muslim? Una, yung Mecca, kung saan naandun ang moskeng ginawa ni Abraham na nakabalot ng telang itim. Pangalawa, yung Medina, ang lugar na kung saan unang grupo ng mga Muslim ay naitatag. At ang pangatlo ay yung Dome of the Rock na moske ng mga Muslim na nasa poder ng Israel. At 3 lugar na yan ay napakasagradong lugar sa Islam. Kaya nga matindi ang seguridad ng mga gusaling ito. Ang Mecca at Medina ay parehong nasa Saudi Arabia, pero yung pangatlo, ang Haram al-Sharif o yung Dome of the Rock ay hindi. Dahil ito ay nasa bansang Israel. Ang Sagrado Haram al-Sharif ay kinilalang Temple Mount ng mga Israeli. Ito ay malapit lang sa higanteng pader o Wailing Wall ng mga Hudyo na isa ring pinakasagradong lugar naman sa Judaismo. Ito ay malaking problema sa mga Muslim. Bagamat ang bansang Jordan ang nangangasiwa sa malit na compound ng Temple Mount, mga Israeli naman ang namamahala sa bakuran nito. Kaya nga pag may mga labanan sa Middle East, paharang ng mga Israeli ang mga Muslim sa moske. Sa madaling salita, ang pangatlong pinakasagradong lugar sa Islam ay nasasakupan ng bansang Israel. Ibig sabihin walang gaanong proteksyon na ibigay ang mga Muslim doon. Maaaring protektado ng bansang Jordan ang loob, pero hindi yung labas ng moske. Walang kumakanti sa Dome of the Rock dahil alam din ng mga Hudyo ang kahalagahan ng lugar sa mga Muslim. Alam naman natin ang mismong lugar ng Temple Mount ay pinagtitirikan ng unang templo na ipinagawa ni Haring Solomon. Ngunit sa Islam, si Haring Solomon ay propeta rin, kaya sagrado din ito sa mga Muslim. Kaya nga kung mahalaga ito sa mga Hudyo, mas mahalaga rin ito para sa mga Muslim. Dahil ang templo ay pareho nilang sentro ng pagsamba, both Jews and Islam. Sa ngayon, ang dalawang religion na ito ay nag-uunawaan na lang tungkol dito. At yan ang kalagayan sa panahon natin ngayon. Gaya ng sinabi ko kanina, sa bawat religion merong mababait o tahimik lamang. At merong panatiko radikal na nagsisimula ng kaguluhan. Kung sa Muslim merong mga Shia extremists, sa Judaism naman ay merong Temple Mount Zionists. Ang mga Zionists ay mga extremist din na counterpart ng Shia ng mga Muslim. Sila yung mga extremists, mga palaban, na panatiko ng religion ng Judaism at soberanya ng Israel. Since yung panahon pa ni Haring David. At kasama nga dito yung Temple Mount na dapat maibalik sa Israel. Kaya pwede sila yung mga grupong kumikilos para maibalik ang Temple Mount sa Israel o para maitayo ang Third Temple. Kaya ang mga Zionists ay sila yung mga Temple Mount activists. At sila rin yung mga grupong gustong wasakin ang Haram al-Sharif o yung Dome of the Rock. Palit na mga Muslim. Ayon sa MiddleEastMonitor.com, mga Israeli settlers ang nagpahalat ng AI video na ito. Sila ay gumamit ng AI video na pinapakita yung nasusunog na Dome of the Rock. Ang mga Israeli settlers na ito, karamihan dito ay ideology ng mga Zionists. Sa gitna ng laban na iyon sa pagitan ng Israel laban sa mga Hamas, Hezbollah, Houthi at ang bansang Iran, ang paglabas ng video ay nagbabanta na malapit tarong maganap ang pagsunog ng Dome of the Rock. Kaya ang resulta nito ay hindi lamang nagpagalit ng mga Shia Muslim, pati na rin ang Sunni Muslim. Ngayon, dahil sa lumabas na video ng S2J News, yung ginawa to ng Israeli settlers na AI video na nasusunog yung Al-Aqsa o Dome of the Rock ay nagresulta ng warning ng gobyerno sa Jerusalem na nanganganib o may panganib sa banal na lugar or holy site. Kaya ang resulta,
nananawagan ang Palestina sa buong mundo bago maging huli ang lahat, maging alerto sa posibleng masamang pangyayari sa Dome of the Rock. Marami ang naniniwala na ang banta sa seguridad ng banal na lugar ay magiging dahilan ng pagkakaisa ng buong Islam. Shiite man o Sunni Muslim, ang buong mananampalataya ay hindi papayag na ang kininang Israeli at sunugin ang isa sa kanilang pinakasagradong lugar ng mundo ng mga Muslim. Malaking insulto ito sa Islam at kawalan ng respeto sa paniniwala ng mga Muslim. Kaya kung mangyayari ito, sigurado magsasanib pwersa ang lahat ng Islam laban sa Israel na magre-resulta ng jihad o total war. Yaring gera sa Israel laban sa Lebanon ng mga Shia Muslim